Ayan, nandito na naman tayo sa isang tinatawag nating EPCOM o pag-iepal ni Sir Epi Commission, EPCOM, no? Pero yun nga, no, guys, this is the episode 1 ng ating critical, no, na pagtingin at pagtanaw sa ating education policies. No? I've seen this way back then, no? Pero ngayon ko lang siya gagawa ng commentary. Pero isang bagay na sana tanawin natin siya for the past years na nag-exist yung mga programs. I've seen this post na post ni former Senator and now Deputy Secretary Sani Angara. At napansin ko agad yung reaction eh, di ba? Usually yun naman pinapansin natin, di ba? Ang daming nakahaha, di ba? Grabe sabi, good news, no? Well, maganda yon, maganda yung good news. Pero ito na sasabihin ko this is this greatest disclaimer. Ayos lang naman ang good news kung hindi ito fake news. Okay? So ano ba ang aking gustong i-dispel dito, no? Baka bubuti rin kung batay sa realidad at katotohanan yung pinopost sana natin. Kasi ang dami nakahaha, teacher pa, no? Karamihan dyan ata, mga friends ko rin, no? Friends from public school, etc. Kasi may mga particular scenario na napupwersa ang guro. No? This is the number 1 point. Napupwersa ang guro na kailangang itaas o maitaas ang bata sa kanyang performance. Well, very particular talaga sa reading comprehension. Kasi nga, guys, the education crisis ito, hindi to biro, di ba? Kaya talagang yung reading comprehension, tinutuunan ng pansin. Unfortunately, on the ground, Sani, okay, Secretary Angara, please, wag po kayo mag-impose ng sistema na mapipilit yung mga teachers na i-edit at doktorin. Kasi, halimbawa, ito na yung number 2, yung aking patunay. Nagsilbi tayo na medyo, no? Kahit pa paano, medyo lang naman kumilos. Officer sa isang institusyon ng mga public school teachers dito sa Manila. At kapag kumakausap ako ng mga teachers coming from different schools, bawa nung pinapatupad yung ARMA, Carla, pero ito yung aral tsaka yung PhilErie. Mag-concentrate tayo sa reading comprehension kasi that's the post all about. Diba? Ang napansin ko sa kwento nila, there's a similar and same situations na oo maganda na-determine noong una na yun nga yung frustration, non-reader, frustration, instructional at independent yung reader. So that's good, no? Pero may mga ibang teachers nagkwento sa akin and this is heartbreaking na napipilit ang mga teachers na gumawa ng mekanismo para maitaas ang performance ng bata. 'Di ba? Kasi nga babanda daw sa kanila kapag hindi mataas. Kaya example na ginagawa daw na practice nila. Naka-display na kagad yung sagot bago mag-exam yung bata. So nakikita na nila ano sasagot nila. Tapos buburahin ng teacher. That's one. Second, pag nag-exam na daw na for finalize ng results, yung iba, binabangga-bangga na lang na konting improvement, tapos may mataas na improvement. Basta napakita sa record, napaitaas. No? So that goes with my last point. No? Yung kaso na to ng PhilErie, yung Aral, ARMA, Carla. O sige, sabihin natin, may nakuha kayong nag-increase. No? Nag-increase na result. Pero this is unfortunate. Dahil, pag nilayan natin, kailan ba natin nalaman na may education crisis na yun? Kailan? Way back 2016, I'm very vocal and critical about this. Alam kong may education crisis na and looming education crisis natin. Dahil alam natin pinapasa lahat ng bata. Huwag na tayo magbulahan. Diba? Bakit? Kapag binagsak mo ang bata, i-remedial mo yan, mapapagod ka pa. Kung sino ang nagbibigay ng tamang grado, siya pang pagod na tao. Pagod na guro. Diba? Kaya, the system makes the worst out of it. Diba? Kailan natin nalaman? At kailan dinerify ng DepEd, ay legit, may education crisis? Kailan? Nung may external auditors tayo sa loob ng Department of Education. Nung nagkaroon ng PISA, nalaman natin na dulo na pala tayo sa iba't ibang bansa. Diba? Yung trends in education, no? Yung trends in mathematics and science, yung teams. Diba? At marami pang pag-aaral na external. Hindi galing sa loob ng DepEd yung source ng study. Diba? Very minimal pa nga, parang feeling ko nga 50% lang yung tama sa report ng EDCO. Marami pang kulang yun. Pero, kailan nalaman?
nung tagalabas yung sumusukat sa galing ng mga estudyante ng DepEd. So, what I'm pointing out is, don't make a system na hindi siya workable, na ilalabas niya yung worst side, 'di ba? Napipilitin siyang gumawa ng hindi tama. So I guess Secretary Angara, sana po mapakinggan ninyo yung totoong hinaing ng mga teacher. So, yun lamang, I hope sana magkaroon tayo ng open mind ng mga bagay na kailangan nating tingnan sa loob ng sistema na pinatutupad natin. And that's it. This is episode for EPCOM. Bye-bye!